Maayong adlaw na sad mga igsoon ko kang Kristo ug mga kahigalaan nga aniya na sa kahanginan naga paminaw nining atong naandan nga buluhaton para sa Ginoo ang pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Ang ato karong pagka paminawon talagsaon kay mauna man kini ang pag-anhi sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan. So sa dili pa siguro kita mag padayon nini pag tuon nini mga butanga. Ako una hangyon kamo nga kita mag-ampo una. Balaan ug gamanan nga Dios, Ginoo Lord, uban ni kami niining among pagkabuhaton karon Ginoo sa pagtuon sa imong mga balaang pulong labi na sa pagtuon sa kinabuhi sa imong gipadala dinhi sa kalibutan aron nga kami amahan matarungan sa among mga kinabuhi. Ablihi ang among mga kasing-kasing ug among mga huna-huna andam o Dios sa pagpaminaw ug mapainubsanon nga mudawat niini ug nga amo usab nga i-apply sa among mga kinabuhi kung angayan man gyud nga among i-apply. Lord, amo mga pag-ampo ikaw kuha sa mga butang mahimong babag sa among pagtutok ug maayo sa imong mga pulong. Yes, Lord God. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa imong presensya dunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos magapanalipod sa mga pagsulay ako maligunon. Dili na mangitang lain, kontento na si muhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong presensya at tunay paglaom, sa imong giliran ako malipayon. Ang imong pagkakos pagkapanalipod sa mga pagsulay ako maligunon. Taglain, kontento na si muhang gugma. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan.
na sa akong imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran ug ang kaluwasan ng akong tanan. Akong tanan, akong tanan, akong tanan. So, maayong buntag once again, mga igsoon sa ato karong pagpadayon niini nga session or episode. Nianat kita sa episode nga 6. Ug kung atong recap gamay ang sa niaging session, sa niaging episode, na tun-an nato nga maila lamang nato si Ginoong Hesus nga siya Dios tungod kay ang gugma sa Dios nagpabilin man kaniya. Wala man niya empty ang iyang self sa mga sa attributes or kinaiya sa Dios nga mahigugmaon siya. Iyang gikuha ang uban niya mga godly attributes apan ang iyang gugma wala, mao lamang nagpabilin. Apan kung karon niya ining ato pagpadayon niini nga episode, bisan pa taliwala sa gipakita sa atong Ginoo nga ang iyang gugma hilabihan, no, unconditional nga love, agape nga love, ang love of God. Pero nining pagpadayon nato sa iyang earthly nga life, makita nato dinhi nga usa ini sa mga rason or hinungdan nga ang mga tao sa unang mga adlaw naglisod sila og dawat sa gipadala nga Mesiya or ang Kristo tungod kay wala man natagbo sa ilang expectation. So karon ang una sa tanan sa pag-abot sa atong Ginoo, unsa man ang kahimtang sa kalibutan? Yes, what was the world Jesus was born into? Well, niini atong lesson karon mabal-an nato, no? What was the world like when Jesus was born? When Jesus was born, mga igsoon, diya lugar sa Biblia, makita nato nga duha lamang gyud kamatang or two types of people. Yes. Atong basahon sa Matthew, no, or Matthew chapter 1 verse 1. Ingon dinhi, this is the genealogy of Jesus, the Messiah. Jesus is born a Jew, no? Kaya ingon man diya, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham, mao na ang kibali kaliwat or dagikan si Ginoong Hesus, no? Sa kaliwat ni Abraham. Genealogy is sa Bisaya pa is ang talaan, no? The record of the ancestors, no? Talaan sa kaliwat ni Ginoong Hesus ingon dia. Nga mao ang Misaya, anak ni David ug anak ni Abraham. Well, kung moingon ta Abraham, o kaliwat ni Abraham, kaliwat ni David, kay mao may na-mention dia sa mao nga verse is that it means nga Jew, no? Jew sila, Jewish, no? Ang lineage or ang
kaliwat ni Jesus. He is descendant of Abraham. Meaning to say, the people of God, the chosen people of God, the Jews, of which they are devoted followers of the law of Moses. Si Jesus, tao siya, nga isa ka Hudiyo. That's why, nga, devout follower siya sa balaod ni Moses. In fact, siya lamang gayoy naka-fulfill sa law. Yes, siya may nagingon. He did not come to abolish, but to fulfill the law. Now, kung ang tao gawas sa katauhan sa Diyos, dili na siya Hudiyo. Unsa may tawag nila? Ang tawag sa tao sa kanhing mga adlaw sa panahon ni Kristo, kung dili ikaw Hudiyo, no? Ikaw ka hintil. You are a Gentile. Oh. Yes. And these Jews at the time of Jesus, they live in Palestine, no? Sa Palestina. But at the same time, this place or this particular area it was colonized by Rome. So mo yung tag-colonize, nasakop, no? Nasakop. Kung ang usa ka nasod masakop igala dili maayo ang kahimtang. Yes. Naay tendency nga ang mga tao nga nasakop, they will be oppressed. Naay oppression. They will be frustrated. Especially for the Jews, they were frustrated ngano tungod kay dili nila ma-practice fully ang balaod ni Moses. Nalimitahan sila tungod kay gigamhan man sila sa mga hintil sa Roman Empire. Now, yes, as I have said, hilabihan ang ilang frustration, no? Nining panahon na. Kay daghan man mga balaod nila nga dili na gid nila ma-practice or ma-exercise. That's why the Jew at this time, no, prior of our Lord's coming, nag-ampo gid ni sila sa Diyos that God will send them the Messiah. Yes, as promised sa mga propeta, naaman na sa prophets. So imagine, from the time of the prophets up to the time of Jesus, dugay kay kana ila paabot. Daghan mga higayon nga nag-anto sila. There was a time of which they were exiled gani from the promised land, and they were brought captives to the neighboring countries like Babylon. So that's why niabot na gid sa point nga ang mga Jew gusto na gid sila nga ang Diyos sumala sa iyang gisaad, ipadala na gyud ang Kristo, ang Messiah nga maoy mo habwa, muluwas kanila gikan sa kalisod. Now, ang pangutana, unsa nga matang sa Messiah o Kristo were the Jews expecting? Oo. Kay taud-taud na biya nga sila gapabot suga. Nasa ilang expectation sa moabot nga Kristo. Now, sa prophecy ni Prophet Isaiah in chapter 9 verse 6 to 7 atong basahon. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. For the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Unsa ang ilang expect?
nga Misaya. Unsa ang ilang expect ka Kristo sa mga Hudiyo. Gingon diha kay gipanagna naman, no? Gipanagna. This is a prophecy of Prophet Isaiah. Gipanagna diha sa iyang gitagna, gipakita diha nga usa ka na ka lalaki. Oo. Nga ihatag diha kuno sa ila kaliwat sa mga Hudiyo. And he was called a mighty God. Mighty God ang Misaya. Unsa pa ang giingon diha? Prince of Peace. Everlasting Father. Ug nindot kayo ang iyang pagpamuno sa iyang pangagamhanan. Greatness of his government. Muna ang nabutang sa hunahuna sa mga Hudiyo. Yes. Of the greatness sa iyang government, wala pagyoy katapusan. There will be no end. Ingana. No, ingana pag picture nila, and he belongs to the throne of David. But pasabot kaliwat siya ni David. Yes, he will sit on David's throne. Dawbi ang pangutana karon mga higsuon. How did the birth of Jesus came about? As the Jews' expectation, wala gyud na matagbo. Yes, katong mga gisaysay ni Isaiah nga ang iyang kingharian nindot kayo. Oh. So, makita nato karon ang panahon dinhi sa Biblia, ang panahon nga diin nataw si Ginoong Hesus mga igsuon. Ato nato sa Luke chapter 2 verses 1 to 5. Ingon dinhi, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the Roman world, no? Naay census ipahigayon. This was the first census that took place while Quirinius was government of Syria. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Tanaw niyan nato mga igsuon. Susiyo nato ayo kini nga mao nga passage. Makita nato diri, no? Nga lisod ang panahon kay gigamhan man lagi ang mga katawhan sa Dios, ang mga Hudiyo, ang mga Israelitas sa lain nga nasod. Na-colonize sila. They were under the Roman Empire, which at that time the king was Caesar Augustus. Nagpakanaog siya og balaod ang hari sa mga hintil, no, ang Roma. Og adunay pahigayon nga census, no, nga ang mga tao mamauli kuno sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit sa ilang mga lungsod ug didto sila magparehistro for the purpose of taxation. So si Joseph din gisulti nga taga Nazaret siya. Oo. Og mitunga siya. He went up to Judea. Okay. Ang Nazaret ubos man og elevation sa Judea, and bukid man ang Judea, habog o
iadto siya dito sa usa ka lungsod sa Judea nga mao ang Bethlehem, kay mao man diay kanang lugar nga diin ang iyang ninuno nagikan si Haring David. Mao man ang balaod nga gipakanaog ni Haring Augustus Caesar or Caesar Augustus. Ang angay nato dinhi dumduman ug maayo mga igsuon, mao nga si Jose sa iyang pag-adto aron magparehistro, uban niya si Maria. He went there to register with Mary. Moingon dia. Pero ang labing importante pagid kay dinhi igala mao nga who was pledged to be married. Ha? Gisaaran na nga magminyo. So, gikuyog niya ang iyang pamanhunon. Humana ni sila namalais siya. No? Kung sa ato pa, namalai. Ready na ang adlaw ani schedule sa kasal. So, niadto siya kay magparehistro na sila didto. Pero mo ni ang crucial kayo nga angay nato bantayan nga si Maria nga sinayuran or saaran sa ni Jose nga minyuan, naga-expect na og bata. But pasabot nga na sa iyang ikasyam nga bulan, umanakay na, no, expect na. Oo. So, muna, Mary was pregnant even before she was married to Joseph. Importante na nato masabot. Ug maayo ug madumduman nato kana kay dili kana mga higala basta-basta alang sa mga Hudiyo, no? Sa ato tingali karon panahon ang kuno nimo imong uyab o kanang naburusan nimo imong asawa, pero sa ila sa mga Hudiyo dili kana pwede kay na sa balaod ni Moses nga ang mga katawan sa Dios gididan, no, dili sila pwede nga manghilawas gawas sa kaminyoon. Oo, sexual immorality na para sa ila ug dako ang silot ana kamatayon. Yes. So what would be the implication with an unmarried woman who is pregnant at the time? Dili maayo. In Deuteronomy chapter 22 verses 23 to 24, ingon din if a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married, and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of the town and stone them to death. The young woman, because she was in a town and did not scream for help, and the man, because he violated another man's wife, you must purge the evil from among you. Balaod ka na. Mao na ang mahitabo. Kung ang usa ka babae maburusan, or manghilawas gawas kami minyon, pledged to be married, o nga hilabtan siya sa lalaki. So, kung kining balaod sa una ni Moses, kung naani karon daghan sab ang mga tao nga stone to death. Okay, daghan man gahimo anang panghilawas gawas sa kaminyoon. So klaro diha mga igsuon that under the law of Moses, if a woman who got pregnant before marriage, she is punishable by death. Mao na sa balaod sa Dios nga gihatag ang Moses para ipatuman sa iyang mga katawhan. Now, naburos si Maria ug tungod sa iyang kalipay kay siya may napili sa Dios nga mo'y mahimong inahan sa atong manunubos
So miadto siya didto sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Basahon tat kini nga bahin sa Biblia aron maklaro nato ang mga pangitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. In Luke chapter 1 verse 26 to 38, nag-ingon dinhi igsoon nga in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive in her 6th month, for no word from God will fail. I am the Lord's servant." Mary answered, "May your word to me be fulfilled." The angel left her. So mao ni si Angel Gabriel ang mo'y naghatag sa announcement kang Mary. Nung iyang gi-announce kang Mary ang plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Yes. Ang pagkatao lugar sa atong Ginoo gitagna ng daan. So gihimo kana gipahibalo si Maria para pud nga dili siya matingala. Kay virgin pa baya siya, ingon siya, no? Nga wa baya nakahilabot sa iya nga lalaki. Unya maburos lang siya kalit. So gipili kuno siya, favored siya, bulahan siya sa tanan nga mga babae kay siya lamang gyud ang gipili sa Dios nga mataw pinaagi sa iyang pagpanamkon si Ginoong Jesucristo. Yes. Now, so niini nga panghitabo, wala man siguro tao nga dili ma-excite, no, or babae nga ma-excite nga mao na ang mahitabo sa iya nga maburos siya pinagi sa gawom sa Espiritu Santo ug ang iyang isabak mao ang tawgon nga anak sa Dios, Son of the Most High. No? So tungod sa iyang excitement, namalita siya, nag-adto siya sa iyang kibali igagaw, no? Ingon diya sa verse 39 sa Luke chapter 1 verse 39, ingon diya, "At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea." Dali-dali siya niadto didto sa lungsod nga nasa buntod nga dapit sa Judea. Kining maong lugar iyang gaadtuan mao ni ang lugar sa iyang igagaw si Elizabeth. Kay siyempre kinsa may dili ma-excite
nga babae nga virgin unya maburos talagsaon ka na, di ba? Ug saaran pa siya sa anghel nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo diha sa iyang sabakan mapurma mabuo ang bata nga nganlan og Hesus ug nga nganlan siya og anak sa Dios nga labaw gamhanan, no? Most High ingon dia. So mao kana makita nato sa verse 56 in the same chapter 1 of Luke nga si Maria, Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then she returned home, no? She returned home. No, mao na ang mga panghitabo na makita nato importante sad nato na nga matiman-an or masabta nato kay makwinta man nato kung pila ka bulan ang edad or pila ka bulan ang labaw sa anak ni Elizabeth or kang Maria. Okay, pag-abot ni Maria didto unom naman ka bulan, so maguwang og unom ka bulan ang anak ni Elizabeth kang Maria. So ang next makita nato dinhi sa Matthew chapter 1 verse 20 to 25 nga dinhi mga higala ini nga passage makita nato kung unsay nahitabo uman pagkabal-i ni Jose nga si Maria Buros. Now, basahan ko kini. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, that a virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. So, kini nga passage diri sa Bible, mga higala angay nato ni masabtan ug maayo. Kabahin man gud kini sa kabalaka nga ni abot sa unahuna ni Jose, ni Joseph. Kay nabal-an man niya si Maria nga na buros, nga wala para ba niya naminyuan. O kini si Jose, kumo usa ka relihiyoso nga Hudiyo, nagatuman man sa balaod gyud ni Moses. O nga nakahuna man siya nga iya na lang bulagan si Maria sa tago aron dili maulawan si Maria. So mao kana siya nga si Jose gimanduan sa anghel nga ayaw ka nagbuhata kay pinaagi man kana sa gahom sa Dios, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mag-conceive siya, no, magsabak siya. So, sa bata nga lalaki. So, nini, tungod kay reliyoso man siya, tao, gigamitan pa siya og gisulti sa propeta, no? Ingnan siya sa anghel
nga a virgin will conceive, no? Daan naman ni sa propesiya, gitagna na daan nga usa ka birhen manganak or magmabdos, no? Mamunga sa iyang sabakan. Muna ang panagna. So si Jose isip usa ka Hudiyo nga reliyoso, sayod na ni ana nga propesiya. Agod humok kayo ang iyang kasing-kasing mo tuman sa unsa ang gisugo sa Dios sa iya. Iyang gidala si Maria didto sa iyang puluyanan. O nga nagtuman siya sa kung unsay gi-instruct sa iya sa anghel diha sa iyang damgo. Ug human na tao si Ginoong Hesus, si Joseph ug si Maria mga higala, sila nagpuyo isip bana na ug asawa. Yes. So kay naminyo naman si Jose ug si Maria, siyempre nanganak sila ug mga uban pa nga mga anak. Siguro kaninyo daghan pa mga wala na sayod nga ang ato ding Ginoong Hesukristo aduna pa di ay siya mga igsuon. Pila ba day kabuk igsuon ni Ginoong Hesus sa iyang inahan kang Maria? Kay espesyal man siya, sa anak man siya sa Espiritu Santo. Ang pag-ipon sa atong ni Maria o ni Jose, nakabaton pa sila og daghan nga mga anak. So mabasa man nato kana naaman sa Biblia kana og nga maklaro man nato nga nag-ingon sa Mark chapter 6 verse 3. Ingon dinhi. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Kini nga verse, mga igsuon, mao ni ang panahon nga si Ginoong Hesus mibalik sa Nazareth, sa iyang lungsod nga natawhan. Kay dili natawhan, nadak-an, diya man siya naburos sa Nazareth. Dito lang siya natawo sa Bethlehem, no? So nibalik siya gikan sa paghimo niya og mga milagro o mga buluhaton si Ginoo after sad siya nga gibaptize ni John the Baptist. Niuli siya didto sa iyang lungsod kay gusto niya nga sangyawan niya sa maayong balita ang mga taga-lungsod niya, ang iyang pangapaisano o iyang tudluan mahitungod sa plano sa Dios sa kaluwasan. So pag-abot niya didto, nabatasan ni Ginoong Hesus nga mosulod siya sa sinagoga ug didto siya nanudlo ug mabasa na nato sa preceding verse sa 1 and 2. Didto siya sa sulod sa maong sinagoga, nagbasa siya ug bahin sa kasulatan ug iyang gipadayag sa mga tao, gisultian niya sila mahitungod sa iyang gibasa. Ug sa diha nga nakadungog ang mga tao, ang mga atua sulod sa sinagoga, sila na-amaze, nahinganga sila kang Ginoong Hesus kay nagstorya or nagsulti man siya nga dili ingon ta basta-basta nga pagkastorya, kaya ang iyang paghatag sa pulong labaw pa man sa ilang mga kadagkuan sa Hudiyo. So ang iyang words, in other words, has an authority. Yung anak, si Jesus. That's why they were amazed. But nakapangutana sila, no? Di ba, mo na ang panday, ang anak ni Maria,
So kaila mismo sila kang Kristo. O, mingon pagidayon sila, dugang, di ba naaman sa dini ang iyang mga igsuon nga lalaki? Si Santiago, James, si Jose, Joseph, Judas, o si Simon? So dini nga verse mga igsuon, maklaro na to, nga si Ginoong Hesus, dili day siya nga siyara ang anak ni Maria. No? Si Maria, dili day siya kanunay ulay, dili day siya virgin, perpetual nga virgin. Kundi niabot ang time nga naminyo siya kang Joseph, kay gisaaran man siya, subay sa kabubuton sa Diyos, magminyo sila, nakatinir sila anak. 11 upat ka lalaki. No? Upat ka lalaki ang gimension. Klaro kayo. Og, take notice, ingon pa din sa mga verse, aren't his sisters here? Di ba naasa din ang iyang mga igsuon nga babae? Sisters. Buta sabot nga 11 duha ka igsuon nga babae. Wala nang anli ang mga ngalan sa iyang igsuon babae. Kay alang sa mga Hudiyo, dili na siya importante kayo isgutan ang mga ngalan sa babae. Yes, second class citizen man na sa ila. So, ang point din is that regardless kung iyang mga igsuon mga babae, gimension dia, pwede na to mahimo nga sobra sa duha. Di ba? 3, 4, 5, pwede. Okay. Mga sisters man. Pero safe kayo mo yung tagduha kay igsuon nga babae ni Jesus. So, si Jesus plus upat ka igsuon laki na iduha, 11 - 7 sila kabuok dia sa ilang pamilya. Now, as a conclusion sa atong episode karon nga adlaw mga igsuon, ato makita dinhi sa mao nga lesson that Jesus was born a Jew during the time of the Roman Empire. O among the Jews, he was considered a social disgrace and also poor in family. Ikaw man namong Diyos na gamhanan. Ikaw na among gisalikan. Sa ulam namong nasuliran, ikaw nagkataman. Ikaw ang among ikinahanglan. Ikaw man ang among Diyos na gamhanan. Pagkalinot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, tanan ikinahanglan ko na naatan mo. Pagkalinot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahalupon, kamalakan. Isang lang po ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Sa tanan na mo nga suliran, ikaw nagkatabang.
ikaw mga mong Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo Kristo, kinahanglan ko anak mo. Pagkanindot nga mo daig sa ngalan mo Kristo, tunay kahadlok o palaka. Bisan wala o ang problema, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Walay kahadlokong kabalaka ka, bisan wala tuong problema, basta ikaw, Ginoo. Mag-ampo kita. Almighty God, Lord, salamat kaayo sa imong kahibalo, sa imong knowledge ug wisdom nga imong gi-impart kanamo karong nga adlaw. Salamat kaayo Ginoo sa imong mga pulong nga imong gipadayag karon kanamo nga naklaro namo o nahibal-an namo ang imong kamatuoran maitungod sa pagkatao sa among Ginoong Hesukristo. Ug nga kami Ginoo subay sa among pagtuo nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Ang pulong nimo mao kining nahitala dinhi sa Biblia, busa nga kami painubsanon nga mudawat niini nga kining ni ang among natun-an nga mga pulong imo gayud kini. Lord, kami nagaampo nga dugangan pa nimo ang mga kahigayunan sa among kinabuhi nga amo kini matun-an pa padayon ang uban pa nga mga episode niining o mga kabahin sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Amahan, salamat kayo sa tanan ug among ibalik kanimo o Dios ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.